Magandang gabi mga kababayan. Tayo nagbabalik po para sa may init na issues sa loob po ng ating bayan. Una na dyan ang tungkol kay Bantag na pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. At sabi nga'y natagpuan na or alam na ang kinaroroonan ni Bantag. At pangalawa po dyan, ating pag-uusapan ay ang China Coast Guard na patuloy pa rin sa pagtataboy sa ating dyan po sa West Philippine Sea. At ang pangatlo ay ang PAGCOR Chairman CEO Alejandro Tenco na nagsabing merong mga nakikialam mula sa gobyerno, mula sa dating administrasyon ni President Digong, nakikialam sa mga Pogo operations. Yan po ang sinabi ni Chairman Tenco, Alejandro Tenco. Alright, so bago po tayo magpatuloy, tayo po'y nagpapasalamat sa ating mga subscribers and followers. Sana po'y patuloy po kayo sa inyong pagsuporta sa aking pong channel. I-share po natin, i-like, and mag-subscribe po tayo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Shoutout sa lahat po ng ating mga viewers, shoutout sa ating mga kabunyog. So wag niyo pong kalilimutan ang Bunyog Party List sa susunod pong eleksyon. Iboto po natin ang Bunyog. Bunyog para sa bayan, para sa katotohanan. Huwag din natin kalimutan na suportahan para sa kanyang senatorial bid ang ating kaibigan, ang ating katoto, si dating attorney Toto Kausing. Ang galit sa korupsyon, si Kausing lang ang magaling. This is so ridiculous. Itong spokesperson ng DOJ, ano bang apelyido niya? Clabano ba? Sinasabing alam na daw ang kinaroroonan ni Bantag. Alam naman po natin na tong si Bantag ay pinaghahanap ngayon, hindi po nagpapakita, nagtatago rin. Mga katulad nila Kibuloy na nagtatago dahil nga po sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Kapersilapid. Kaya sabi ng DOJ sa isang press con, alam na nila ang kinaroroonan ni Bantag. Pero bakit anong pinaggagawa nila? Sasabihin pa nila in publiko na alam na nga, pero what are you doing, guys? Bakit napakabagal natin hanggang ngayon? The family of Percy Lapid is suffering. Hirap na sila. Hanggang ngayon sila pa rin ay sumisigaw ng hustisya. At ngayon hindi pa rin maibigay-bigay sa kanila. Si Bantag ay patuloy pa rin sa pagtatago. It is so ridiculous na sasabihin nyo na alam nyo na ang kanyang kinaroroonan. Ang sabi niya, ayon po sa interview sa press con, na nag-iingat lang daw ang ating kapulisan. Dahil alam naman natin na napaka-dangerous daw po tong tao na to, si Bantag, may armas. Pero you know what? Yung mga tao natin sa PNP or sabihin na natin sa SAF, itong mga tao na to, they have been trained. Alam na nila ang kanilang pinaggagawa. They're all equipped with skills and alam niyo na mga taktika. Lagi pong nagtitraining na yung mga yan. Hindi na kailangan ng mahabang panahon. Kailan pa natin na hahabulin si Bantag? Kailan pa natin huhuliin? Gano'n na ba katagal namatay si Kapersilapid? I think that was back in 2022. Ano na ngayon? 2024 and still, Bantag still at large. Kaya gising DOJ, gising PNP. Anong mga pinaggagawa nyo? Ano ba talaga? Meron bang protektor kaya hindi magalaw-galaw si Bantag? Ano ba? Meron ba siyang padrino kaya hindi natin siya magalaw-galaw? Dapat nagawan na yan ng paraan. Pabilisin ang paghuli kay Bantag. Trabaho yan ng ating mga kapulisan, mga Special Action Force na mga mula sa PNP. Trabaho na nila yan. Maingat yung mga yan. They are well trained. Sabi is
palipat-lipat daw ng pinagtataguan niyang si Bantag. Yan ang kiniklaim ng DOJ spokesperson. Pero ang tagal na panahon na. Dapat naman maawa naman tayo sa pamilya ni Copper Silapid na hanggang ngayon hindi pa nila nakakamit ang hustisya. Kaya gising DOJ, gising PNP. Huliin na si Bantag. Masyado nang matagal yan, matagal nang pagtatago yan. You know what? Kung wala siyang kinatatakutan, dapat humarap siya sa batas. Gayahin niya dapat si Senator Leila de Lima. Humarap sa batas. Alam niyang wala siyang kasalanan at siya'y nakulong. Pinakulong siya ng nakarang administrasyon. Siya isang babae pero siya'y may tapang at may paninindigan, hindi siya umatras dahil alam niyang malinis siya. Alam niyang wala siyang kasalanan. Sana naman itong mga kibuloy na to, mga bantag na to, kung talagang mga lalaki sila, kung wala silang kasalanan, kung malinis sila, humarap sila, harapin nila ang kanilang mga kaso, let them prove themselves in court na sila ay malinis. Pero ang suspetsya natin is talagang mukhang guilty. Hanggang ngayon, hindi pa rin humaharap yung mga yan. Mukhang magtatago lahat sila. Ang dami pong mga pasubpina. Mga patawag po sa Senado. Baka susunod na naman magtatago dyan at isusubpina. Isaserve ang warrant sila Alice Go. Sino pa bang mga posibleng isubpina dyan? Sila Harry Roque. Yeah. At ang kanyang dakilang alalay na pogi. Yan. Kaya mga kababayan, parami na po ng parami ang mga pinaghahanap ng batas. Marami pong maisusubpina dyan. Baka hindi natin alam. Baka pati si Senator Bato. At dating Pangulong Digong. Dahil hanggang ngayon, hindi rin siya sumisipot sa mga imbitasyon sa kanya sa Kongreso. Ano ba talaga? Meron ba talaga silang itinatago or guilty ba sila or takot ba sila? Magandang halimbawa, si former President the late Pinoy, the late President Noynoy Aquino. Pinatawag po siya sa issue ng dingback siya ba yun sa vaccines. Pumunta siya, hinarap niya. Hindi siya natakot dahil wala naman siyang kasalanan. Ganun dapat kung wala kang kasalanan, President Digong. Pumunta ka, wag kang gumawa ng mga alibis. Katulad ni Bato na may mga alibis, mga palusot. Sinasabing advice daw sa kanya ng Senate President niya na wag daw sumipot. Yan ang pinanghahawakan niya. Gusto niya raw sanang sumipot pero yan daw po ang advice sa kanya ng kanyang presidente, si Escudero. Pero mga kababayan, wala. Wala po yan. Palusot lang po yan ni Senator Bato de la Rosa. Mga palusot lang po yan. Talagang takot po silang humarap sa lower house. Dahil andyan po yung mga matatapang at mga kongresistang magagaling, matatalino at makabayan. Sila'y didikdikin dyan pag dumalo sina Senator Bato de la Rosa at si dating Presidente Digong. Sila'y pupulbusin. Ito ay hindi, ito ay seryosong bagay. EJ case, pinaniniwala ang may mga napatay na umabot sa 30,000 Filipinos. Kaya hindi po ito isang maliit lang na bagay. Ito ay napakalaking bagay. Ito ay seryosong issue. Kaya dapat sagutin ni Digong, humarap sa mga biktima ng EJ case na yan. Dapat magpakita sa Kongreso. Dapat humarap sa mga investigasyong ito. Kaya, mga kababayan, balik po tayo kay Bantag. Dapat ang PNP at DOJ maging seryoso dyan sa mga
Diyan sa paghuli kay Bantag, wag na natin, itigil na natin yan pa. Preskon na yan, na alam na natin ang kanyang kinaroroonan. Sa totoo lang, hindi na dapat yan sinasabi sa publiko. Kung dapat kung mag-report kayo sa publiko, nahuli na. Dapat ganon. Ganon dapat ang yung iniulat sa publiko. Hindi yung alam na natin ang kinaroroonan ni Bantag. Tayo lang ay nag-iingat dahil alam nating napaka-dangerous ng, you know what, you don't have to tell that in public. Umaksyon na kayo. I-report nyo na lang kung nahuli na. Kung ang issue nyo dyan is safety, alam naman natin na trabaho yan ng ating mga kapulisan and it is their job. Lagi silang may training. Sila ay dumaan sa mga drills, mga training na talagang pinaghandaan nila na sila ay mapapalaban sa mga masasamang elemento ng bayan. Kaya itigil na natin yung mga pakumikomento na yan or papreskon na alam na natin kung saan o kung saan ang kinaroroonan ni Bantag. Okay? Ang susunod naman nating pag-uusapan ay ang tungkol sa China Coast Guard na patuloy pa rin ang pagtataboy nito sa atin sa West Philippine Sea. Meron pong fishermen ang nasabugan. Sumabog po yung makina ng kanilang bangka dyan sa malapit sa may Baho de Masinloc. At sila po'y nasugatan, nasaktan sa insidenteng yan. Nung ang ating yung po mga taong sasaklolo sa kanila ay hinarang na naman ng China Coast Guard. So ang mga kababayan sana natin ay sasaklolohan dahil emergency po to, pangyayari na to. Ito ay nasaktan dahil nga po sa pagsabog ng makina ng isang bangka. Bangka na kung saan dito nakalulan yung fishermen. At andito na naman ang China Coast Guard again and again. Nakikialam po sila. Humaharang na naman sila or hinarang nila yung mga grupo na sasaklolo. Nagkaroon na naman po ng mahabang negosasyon bago sila pumayag tong Chinese na to. Mga kababayan, talagang desidido, determinado ang China na talagang ipatupad ang batas na kuno, ang batas kuno na ginawa nila, gawa-gawa lang nila. At tayo nga ay pinapasailalim sa batas na ito na dapat hindi po tayo pumayag dyan. Na kung sino ang papasok sa kanilang teritoryo, kanilang huhuliin. So patunay ito na talagang sinasabi nilang sa kanila yan. Kaya dapat ang gobyerno natin talagang mag-isip, magplano kung ano ang dapat natin gawin, kung kinakailangan kasuhan sila sa mas mataas na sabihin na natin sa United Nations. I-complain ang mga ang China sa mga pinaggagawa nila sa atin, sa ating mga kababayan. Nakikialam sila, humaharang sila, na kung saan ito ay ating teritoryo. Kaya napakasama talaga ng China. Nakikialam sila sa loob ng ating teritoryo. Yung mangingisda natin, our fishermen, sugatan na kinakailangan itakbo, ipunta sa hospital at hinaharangan nila. Kaya napakasasama ng mga inchik na to. Kaya dapat lang na hagupitin ng mga singkit na to. So yan, dapat ang ating gobyerno huwag lelembot-lembot sa bagay na yan. Kailangang brasuhin din natin kung hindi na nakukuha sa magandang pakiusap, dapat isuplong natin, dapat mga patong-patong na reklamo, ireklamo natin sa United Nations
ang bansang mapang-api, ang bansang mapang-abuso, ang bansang kung saan nagpakatuta ang past administration ni Pangulong Digong, kaya nakakainis. Andyan pa rin sila, kaya hintayin natin ang susunod na resupply, rotation ng mga Navy. Kung ano naman ang mangyari dyan sa Ayungin Shoal. Yan ang ating pinakahihintay. Kung ano naman ang aksyon, ang illegal na aksyon na gagawin ng China. Dapat wag na po natin itong palampasin dahil sumosobra na mga singkit na to. Kailangan gumawa tayo, mag-isip tayo kung ano ba ang magandang approach, kung ano ba ang magandang anong sistema ang gagawin natin dyan para smooth ang ating rotation and resupply mission at hindi na naman tayo gagambalain ng mga singkit na to. Alright, mga kababayan, talagang makikita natin na talagang nakikipaglabanan talaga ang China dito at hindi sila bumibigay. Kaya kailangan maging firm din tayo. Hindi pwede ang lalambot-lambot na gobyerno para sa mga panghaharas, pang-aabuso ng mga Chinese. Kailangan po tayong tumindig. Kailangan nating ipaglaban ang ating teritoryo. Ang pag-core chairman o CEO na si Alejandro Tenco ay nagsabing meron daw dating matataas na mga opisyales ng gobyerno ang nakikialam sa operation ng Pogo. Yan ang kanyang inireveal. Ngunit hindi pa niya pinangalanan kung sino ang mga opisyales ng dating administrasyong Duterte ang nakikialam sa Pogo operations na yan. Maliwanag po yan. Meron po talaga. Merong mga behind the scenes, merong mga sekretong mga kamay, ang mga protektor at nakikinabang dyan sa Pogo, lalong-lalo na sa past administration ni Duterte dahil alam naman natin na nagsimula ang Pogo sa panahon ni Digong. Yun na nga, nasabi na, na-mention na ng isang vlogger na si Dr. Toto Kausing na sa kanyang aligasyon, isa na dyan ay si Senator Lito Lapid. Yun ay isa pong aligasyon, hindi pa po natin alam kung ito nga ay talagang totoo, pero ramdam natin na mukhang may connection nga ang senador. At sinabi, prinamis ni dating attorney Toto Kausing na i-reveal pa niya or sasabihin pa niya kung sino pa aside from Lapid ang tumatanggap ng payroll or tumatanggap ng sahod mula dyan sa illegal na mga pogos na yan. Kung sino-sino pa mga government officials ang involved dyan, kaya dapat nating subaybayan. Maraming salamat sa iyong katapangan, Attorney Toto Kausing, sa iyong pagbubunyag. Although hindi pa ito napapatunayan ng lubos, pero ako'y naniniwala sa iyo dahil isa kang mabuting tao, isa kang matuwid na tao. Kaya sa susunod na eleksyon, ipaglalaban kita. I will support Dr. Toto Kausing in his bid for this in the senatorial race. Tutulungan po natin si Toto Kausing. Wala pong kinatatakutan, talagang matapang, makabayan, galit sa korupsyon. Yan ang kailangan po natin mga opisyalis sa gobyerno. Walang inuurungan, walang kinatatakutan, talagang ipaglalaban ang taong bayan. Kaya mabuhay ka, dating attorney Toto Kausing. Maraming kalukuhan. Sa pagkor, wala man lang ni isang investigasyon ang ginawa.
ni Senator Lapid para imbestigahan ang mga krimen na nangyayari sa mga pogo na yan, sa mga pogo operations na yan. Wala man lang imbestigasyon ng kanyang committee para imbestigahan ang mga masasamang pangyayari, mga krimen. Napakarumi talaga ng ating gobyerno na kung saan marami sa mga illegal ay involved mga government officials, mga kapulisan, mga involved sa EJK na yan. Marami involved sa droga, etc. etc. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na kailangan talaga natin ng isang seryosong liderato. Kailangan natin ng isang seryosong leader para ipatupad ang mga batas na ito. Kung ang isang leader ay mahina, kung isang leader ay nakukuha sa mga pasuksok, sa mga pera, pwedeng bilhin, wala. Walang pagbabago, hopeless ang Pilipinas. Kaya mga kababayan ko, sa darating na eleksyon, kailangan nating magpaupo, magluklok ng mga leaders na matutuwid, mga leaders na malilinis, mga leaders na walang bahid ng korupsyon. Dapat gawin na po natin ito dahil ang ating bayan ay palubog na. Kung magluluklok pa po tayo ng mga pro-China, mga traidor, mga pro-Kibuloy na leaders ng bayan, wala na po ang mangyayari sa ating bayan. Walang mangyayaring maganda. Tayo'y lulubog bilang isang bansa at tayo'y pupulutin sa kangkungan. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo, gaano man kahirap ang ating kabuhayan, gaano man katindi ang ekonomiya, dapat maging maprinsipi pa rin tayo. Piliin natin kung sino yung mga taong mabubuti, kung sino yung mga taong karapat-dapat na umupo sa pwesto, hindi po yung mga taong kurakot. Kaya ganito po ang sitwasyon ng ating bayan dahil patuloy pa rin po tayo sa pagluluklok ng mga kurap, mga buhaya, ng mga opisyalis sa gobyerno. Yan po ang katotohanan. Kaya, gising na Pilipinas, gising na kapwa ko Pilipino, maging makabayan, huwag po tayong maging panatiko na sunod-sunuran sa mga bulok o mga pulpolitiko. Dapat tayo'y tumayo, manindigan, at sana'y mahalin natin ang ating bayan. Huwag niyo pong kalilimutan ang Manong Rayban Channel. I-share po ninyo at mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel. Marami pong salamat.